Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hello and welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calleja. Ito po ang yung host, Alex Calleja. At obviously, solo na naman tayo dahil may pag-uusapan na naman tayong topic na base sa news or current events na parang i-connect na sa buhay natin na personal. Okay? Pero bago yan, inaanyayahan ko kayo. Ini-invite ko kayo sa birthday ko sa October 4 and 5 sa Maybank Theater, October 11 sa Music Museum, October 12 sa Insular Life. Lahat po yan ay mabibili sa ticketworld.com.ph. Samantalayin nyo dahil malapit na matapos ang early bird sa September 15 na lang and after that, regular rate na. And sana po supportan yung aking birthday show. At habang mayroon pang mga supplies na appliances from Sharp Philippines, pag 5 tickets, pwede nyong ipalit para sa isang electric fan, 10 tickets, isang electric oven, 15 tickets, isang air purifier, 20 tickets, isang rep. Email nyo lang ang yung nabiling tickets. Dapat binili nyo sa August 15 onwards. Email nyo lang sa happy@alexcalleja.com. For more details, alexcalleja.com at ang thecomedycrew.com. Yan po ang website natin. Okay, pag-usapan natin ngayon. Ito alam ko nung nanalo si Carlos Yulo, ang naging focus sa kanya, 2 gold medal ang napanalunan niya, di ba? Ang naging focus natin yung issue nila ng nanay niya or pamilya ni Carlos Yulo versus sa Carlos Yulo and girlfriend. Marami nang naipag-usap o napag-usapan na yun kung saan lugar, sa podcast, sa Facebook, makikita niyo sa news, yun ang topic. So, hindi na yun ang pag-uusapan natin. Pero pag-uusapan natin si Carlos Yulo at yung tagumpay niya. Kasi nung nanalo si Carlos Yulo, kita niyo naman yung sa yung title nitong podcast natin, kapag inggit, pikit, di ba? Usapang inggit, pikit. Bakit tayo ng title nito? Kasi ganito, nung nanalo si Carlos Yulo, dahil binigay sa kanya ng pera. 10 million, 10 million, may kondo, only flight, only ganito. At maraming mga tao nagsabi, ay sana pala, nag-ano na lang ako, nag-gymnast na lang ako. Sana pala, tumambling-tumbling na lang ako. Alam ko, iba nagbibiro. Pero deep inside, nakakaingit yung nangyari kay Carlos Yulo, no? Biro mo, 2 gold medal, tapos multimillionaire na siya, marami na siyang mga ari-arian. Nakakainggit. At alam natin na may ibang tao diyan naiinggit, sana may gano'n din ako. Sana nag-focus ako sa tumbling, sana nag-focus ako sa gymnastics, sana hindi ako nag-aral. Kasi ang nakikita natin ngayon, yung finished product ng paghihirap ni Carlos Yulo. Yung kinaiinggitan natin ngayon, na akala natin nagising si Carlos Yulo, tumambling, nakakuha ng gold medal, akala natin gano'n kadali. Kaya do'n tayo naiinggit sa aspeto na 'yun. Yung pag-tumbling at pagkuha ng medalya, akala natin gano'n kadali. Pero hindi natin nakita yung kung tutuusin nga 95% ng effort ni Carlos Yulo ay hindi natin nakita. Yung pagkatalo niya noon, yung iba't ibang sinalihan niya, yung halos di ko sinasabing araw-araw na practice pero matinding practice 'yan para gumaling ka ng gano'n. Yung mga sinakripisyo niya para mag-practice, maaring nagbawas siya sa gimmick. Buti nga nagkaroon pa siya ng jowa. Kung walang jowa yan, 'di lalo mas matindi yan, 'di ba? O hindi ko pinapatamaan yung ibang walang jowa diyan na wala namang ginagawa. Alam ko mas malungkot ang buhay mo na hindi ka na nga busy, wala ka pang jowa, wala ka tuloy excuse. At least kung wala kang jowa at busy ka sa studies o busy ka sa career, may dahilan ka, 'di ba? Pero si Carlos Yulo, ilang taon siyang malamang mula nung bata yan, laman na yan ng gym para magpalakas ng katawan, para tumambling-tumbling. Hindi naman natin nakita yun eh. Yung mga sinakripisyo niyang gimmick, sinakripisyo niyang buhay pagkabinata, buhay ng kabataan.
Yun ang kapalit ng nakikita natin ngayon. Yung milyong-milyong kinaiinggitan niyo ay, hindi lang yun yung Olympics nung nanalo siya ng 2 gold, kundi taon yun bago niya nakuha yung, karangalan na yun at hindi natin nakita yun. Hindi natin siya kasama, kasama lang natin siya ngayon. Kinaiinggitan lang natin siya ngayon. Pero ilan ang naranasan niyang bagsak. Yung di naman yan pinanganak na tumatumbling na kaagad. Siyempre may mga semplang-semplang muna yan. May mga minor injuries, yung mga heartbreak niya nung natalo siya bago siya nag-champion. May mga competition na natalo siya, may mga naging second place siya, merong mga third place, pero hindi naman natin nakita yun, eh. Hindi natin kinainggitan yun, eh. Hindi natin nakita yung journey niya. Pero ang kinaiinggitan natin ngayon, yung finished product. At nangyayari yan sa buhay natin, na may mga taong sumusulpot lang kapag sa tagumpay ka na at parang obligasyon mong tulungan sila kapag matagumpay ka na. Dahil dahil ano, parang, "Uy, swerte ka dapat bahagian mo kami." Pero hindi mo nakita yung mga hirap na ginawa nila bago dumating sa punto na yun. Yun ang pag-uusapan natin sa episode na 'to, na minsan 'wag tayong mainggit sa mga taong successful ngayon kasi hindi natin alam kung anong sakripisyong ginawa nila bago nila marating yun. Mag-focus na lang tayo sa atleta, 'di ba? Yung mga nakikita natin sila LeBron James, sila sila Curry, sila Kevin Durant. Ang nakikita natin yung paglalaro nila ng basketball, yung regular games, yung pagsali nila sa Olympics. Pero hindi natin nakikita yung mga panahon nila sa gym, yung practice nila. Sakripisyo 'yan para marating nila. Maraming mga bagay po ang, nakikita lang natin ang tagumpay pero hindi natin nakikita yung kanilang sakripisyo. Eh, kung alam niyo naman ang podcast natin, hindi 'to tsismis at hindi 'to, ah, para magkukuwento ng hindi naman talaga natin alam yung kuwento. Ikukuwento ko na lang buhay ko. Ngayon kung nakikita niyo akong, stand-up comedian, halimbawa may mga TV shows, 'di naman ako ganyan nagsimula, eh. Nagsimula ako ng 2007, nagtatrabaho ako sa IT sa Accenture. Sinantabi ko ang pangarap ko na comedy kasi hindi ako sigurado kung sisikat ako sa larangan na yun. Ang ginawa ko, nagtrabaho ako sa IT kasi grumaduate ako ng ComSci. Kaya sabi ko, ito ang sure. Pero habang ginagawa ko yun, hindi ako tumitigil sa pagpunta sa mga bars, sa mga open mics, sa pag-host sa mga events namin sa company, hanggang sa na-discover ako. Pero na-discover ako sa ABS-CBN, hindi naman kaagad ako mataas, eh. Nagsimula ako sa mga maliliit na roles. May mga teleserye ako na wala akong sariling, dressing room. Kasama lang ako ng mga talents. Ah, Nagsimula rin ako na call time ako ng 8 AM, masasalang ako ng 11:00 ng gabi. So, nagsimula ako sa mababang suweldo, nagsimula ako sa no speaking lines, mga extra-extra, hanggang sa umangat na umangat at, kaya ngayon nandito ako pero hindi 'yun parang instant. Kailangan ko rin dumaan sa mga hirap, pagpapahiya. Nagsimula rin ako sa mababang mababang mga roles, mga writer sa Showtime. Ano ako nagsimula, parang contributor hanggang sa naging writer tayo at naging bahagi tayo ng mga segment sa Showtime. Pero lahat yan ay step by step na hindi ko na pinakita at hindi naman dapat yan ikuwento na kasi, buhay naman natin yun na nangyayari yun, eh. So, ang nakikita niyo ngayon ay ang mga resulta ng pagtitiyaga ko. Kung dati kasi 'pag may mga stand-up comedy shows ako minsan, ah, lumalagari ako kaya minsan 'pag natatapos yung taping, tatakbo kaagad ako dun sa mga venues. Kaya wala akong panahon sa yung mga magtagal muna. Halimbawa, hindi katulad ngayon na meron na akong option na dumarating ako ng maaga sa venues at tignan yung mga kapwa ko comedians. Dati hindi, eh. Kasi minsan galing ako sa isang event, galing ako sa isang taping, galing ako sa isang meeting. Kaya minsan pagdating ko dun sa venue, dahil ako naman yung headliner, minsan 3 comedians na lang, minsan nakasampa na yung susundan ko. Pero pagod na pagod ako kaya pagkatapos nun tahimik na ako. O kaya 'pag maaga naman ako sa venue, ang ginagawa ko nakaupo lang kasi nga ayun ang pinakapahinga ko. Pero lahat 'yan ay kasama dun sa tinatawag nating proseso, kung saan kung gusto mong marating yung tagumpay kailangan magtiyaga ka ng taon. Hindi naman lahat dumadaan sa bihira naman yung parang instant
instant popularity sa showbiz, instant athlete sa sports, lahat yan dumadaan sa proseso karamihan. Okay? Kaya nga minsan nakikita nyo, yung asawa mo o kaya kaibigan nyo na nagluto, tapos titikman mo, minsan sumasama loob nila pag hindi ka nasarapan, kahit di masarap, pag hindi ka nasarapan, kasi ang nakita mo lang yung finished product ng luto eh. Pero hindi mo nakita yung pamamalengke niya, yung pag-prepare niya ng ng Hi, guys. We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today, Ooh, why? Who's drunk? Like right now. you're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. sangkap, yung paghihiwa niya, yung pagluluto, yung talsik ng mantika. Kaya nakikita lang natin yung finished product. Kaya ang dali mag-judge. Ay, di masarap. Ano ba naman? Pero hindi natin nakita yung proseso doon sa pagluluto na yun. Kaya maraming mga bagay ang wag nating i-judge sa ngayon. Yung tagumpay ni Carlos Yulo ngayon ay bunga ng matagal na practice at tiyaga na maraming din siyang sinakripisyo. Kaya ngayon, pag nakakita tayo ng... Ako, personally, pag nakakita ko ng taong matagumpay, hindi ko siya ginajudge. Hindi ako naiinggit sa kanya. Dahil alam ko, nagpakahirap siya para marating niya yung kinalalagan niya. Nagsipag siya, nagsakripisyo siya. Kaya minsan, madaling mag-judge sa mga tao na, naku, yumayabang na yan. Pag kasi kala mo, yumayabang na. Minsan, yung mga tao lang naman na nagsasabi sa paligid mo, pero ikaw, dati ka pa rin ganun. Kaya lang minsan, nagbabago ka na ugali kasi minsan, tinatamasa mo rin yung tagumpay mo. For example, si Carlos Yulo. Hindi mo na madaling malapitan ngayon yan kasi sikat na sikat ngayon yan. At magkakapera siya. Kung dati, nakikita mo siya nagkukommute, magkakaroon siya ng kotse, siguro dahil sa regalo sa kanya yun, o binili niya, o pag sinabi ng mga kaibigan niya dati, nung kasama niya sa mga uy, yabang na, hindi na nagkukommute. Tinatamasa niya lang yung tagumpay niya. Huwag natin i-judge yung pagbabago ng isang tao bilang kayabangan. Minsan, ang pagbabago ng isang tao ay tala lamang ng resulta ng kanyang tagumpay na karapatan naman niyang experience. Kung naiwan ka, dapat maging inspirasyon mo na magpursige din kung nasaan ka man larangan. Hindi naman sinasabing dapat lahat tayo mag-gymnast eh. Kung ikaw ay nagtatrabaho bilang driver ng jeep, ang gawin mo, di ba? Sipagan mo, galingan mo yung pag-jeep dahil parang pundasyon. Hindi sinasabing mag-jeep ni driver ka lang abang buhay. Yung sipag mo ay maaring mapaaral mo yung mga anak mo. Yung mga anak mo magbibigay ng magsisimula ng pagbabago. So, ibig sabihin, pagbutihin mo lang yung ginagawa mo. Walang mababa at mataas na trabaho. Lahat dapat tayo may pride. Walang jeepney driver ka lang, walang janitor ka lang. Kung ano man ngayon ang position mo, maging proud ka at pagbutihin mo. Dahil iba pa rin, di ba? Wag nyo ilalang yung mga janitor lang. Wag ganun. Janitor ka kasi nagbibigay ka ng kalinisan sa paligid. Diba? At mas maganda maging magaling kang janitor ka sa tamad na janitor kahit saan ka pang posisyon. Dahil hindi mo alam kung yan ay kasama yan sa journey mo eh. Huwag nating mamalitin. Kung ikaw ay kung ikaw ay salesman ngayon, pagbutihin mo at matatamasa mo yung tagumpay ng salesman. Huwag nating kainggitan si Carlos Yulo na tatamling tayo lahat dahil nagtagumpay siya doon. Kung ikaw ay gymnast, pwede mo maging inspirasyon si Carlos Yulo. Pero pwede mo maging inspirasyon si Carlos Yulo kahit saang larangan ka. Saan mo siya magiging inspirasyon? Sa tiyaga, sa sipag, at sa determinasyon at dedikasyon. I-apply natin yun sa buhay natin at magkakaroon tayo ng tagumpay sa kanya-kanyang level. Yun dapat ang ating ini-enjoy ngayon. Huwag nating kainggitan yung mga nagtatagumpay. Gawin nating ehemplo or example. Di ba? Para maging mas masaya ang buhay, hindi maging negatibo. Kasi ang nangyayari parang kasalanan pa ni Carlos Yulo na magkaroon siya ng pera, magkaroon siya ng mga
regalo sa gobyerno, condominium sa mga pribadong kumpanya dahil sa pagbubursige niya. Yun ay resulta ng kanyang pagtsatsaga. Yun. At hintayin din, at lahat tayo naniniwala ako, may kanya-kanyang oras tayo sa pagtatagumpay, sa tagumpay. Kung hindi ka pa ngayon, hindi ka pa ngayon nagtatagumpay, ibig sabihin, hindi mo pa oras. Di ba? Hindi pa to ang end ng journey. Tuloy-tuloy lang, huwag kang susuko. Dahil ilang beses ding dadapa si Carlos Yulo. Si Pia Wurtzbach, ilang beses ding sumali. Lahat ng nakikita ngayon, hindi naging madali ang daan papunta sa tagumpay. Yan po. So, yun na lang, gawin natin i-apply natin sa buhay natin na maging porsigido tayo, determinado, matyaga sa ating profesyon, kung ano man yan. At wag na nating siraan yung mga taong nasa tagumpay ngayon at makikinig tayo sa mga kwento-kwento ng mga kayabangan or kasamaan na hindi naman natin alam kung totoo o hindi o baka nagagaling sa lugar ng inggit. Maging positibo tayo. Ayan po ang ating programa ngayon. Programa! Ito po, episode natin ngayon. Alam ko maraming joke kasi tumambling na lang tayo pero hindi no? Ganun talaga eh. Swerte naman talaga ni Carlos Yulo, no? Yan, di ba? Kung minamalit nyo siya dati, minamalit. Alam mo naman natin, may joke ka, no? So mga hindi makagets, ha? Baka mamaya, minamalit kasi tamang-tama yung height ni Carlos Yulo sa gymnast. Yan, kung minamalit siya dati, ngayon, matagumpay na siya. Huwag kayong magalala, 5'4 lang ako, kaya katropa namin yung mga 5'4 pababa. Ito ngayon ang grupo namin. Kaya ngayon, ano kami ngayon? Taas noo. Dahil minamalit nyo kami dati, ngayon, double gold medal. Congratulations kay Carlos Yulo. Sana tuloy-tuloy pa at marami magsisilbi ng inspirasyon sa mga atleta, sa mga iba't ibang tao, mapasimple man ang buhay o mapalarangan ng sports lalo at kung saan makilarangan. Okay? Ito po si Alex Calleja sa punchline po with Alex Calleja, when they cross the line, give them the punchline. Stay healthy, stay happy. Spread the laughter, not the negativity. Magkita-kita ulit tayo next episode. Abangan nyo. At para po sa mga nag-aabang sa Australia, yan, magkita-kita tayo dyan. November 8, Perth. November 9, Adelaide. November 15, Sydney. November 16, Melbourne. Tapos, check nyo lang aming website, alexcalleja.com at ang thecomedycrew.com. Please, ikalat nyo ang podcast na Punchline with Alex Calleja. Marami pa tayong pag-uusapan dito at alam mo naman, halo-halo na ngayon itong podcast natin para nagbibigay tayo ng iba't ibang flavor kada episode. See you! Bye-bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.